Huwag puro buttered shrimp yung gawin nyo sa hipon or seafood. I-try nyo naman to at sigurado magugustuhan nyo din dahil napakasimple lang nitong gawin pero masarap siya. Isa na naman yung napakasarap na recipe yung isi-share ko sa inyo. Tingnan nyo naman, sauce pa lang nito ay talaga namang mapapalaban ka na. Meron nga ako ditong 1 kilong alimasag at 1 kilo din na hipon. Medyo malilit nga itong naabutan kong alimasag sa palengke pero okay na yan. Ito palang mga alimasag, i-freezer ko to para mamatay kasi kapag niluto natin tong buhay, magkakalasag-lasag lang yung paan niya. Meron nga akong napanood na mas pinadali daw na pagtanggal ng dumi dito sa mga hipon. So tara, tingnan natin kung legit. Dito nga sa may bandang ulo, kailangan natin tong gupitin para mahugasan natin tong mabuti at pwede na din natin ditong hugutin yung dumi dito sa may katawan niya. Ngayon ko nga lang to nasubukan at talaga namang namangha ako. Natanggal nga yung dumi dito sa ulo, pati dito sa may katawan. Ganun lang pala ang tamang paglinis. Diyos ko, malinis na to mula dito sa ulo hanggang sa katawan. Ito nga pagkakaluto ko dito ay talaga namang napakasarap, lalo na yung sarsa niya. Kaya tara, sabay-sabay tayo magluto. Dito nga sa pan, magisa lang tayo dito ng bawang at sibuyas. Sa pampapula naman ito, gagamit tayo ng atswete. 1 cup ng water at 1/2 cup naman ng atswete. Lamasin lang natin para pumula. Tapos pwede na nating ilagay yan kapag nag-brown na yung bawang at sibuyas. Salain lang nating mabuti to. Maglalagay nga din ako dito ng 5 pirasong red bell pepper at hiwain nyo lang ng gantong kalalaki. Isunod din natin agad itong mga gata. Bali 3 gata yung gagamitin ko dito, yung una at pangalawang piga. Kung wala naman kayo mabila na ganto, pwede naman kayo magpalit ng nakasashay or yung nakadelata na gata. Kapag nailagay nyo na yung gata, huwag nyo munang tatakpan para hindi makulta yung gata. At dito, pwede na din nating timplahan ng salt and pepper. Nung gumawa nga ako ng siomai, meron pang natirang chili oil. Mga 3 kutsara din to at ilalagay ko na nga tong lahat para may konting sipa. Dito sa point na to, kailangan nyo na tong tikman at kailangan yung timpla nyo ay medyo maalat dahil kapag nailagay nyo na yung seafood, medyo tatabang na siya. Pag nailagay na kasi yung seafood, hindi na to pwedeng haluin para hindi matanggal yung paa ng alimasag. Pag kumulo naman na to, medyo lalapot na siya at dito pwede na natin ilagay isa-isa itong mga alimasag. Paliguan lang natin to ng sarsa at kapag nga pumula na itong bandang ilalim, pwede na natin tong baliktarin. Tingnan nyo naman guys, napaka-creamy ng sauce kaya naman talagang matatakam ka, lalo na kapag lumamig to, mas magiging creamy pa siya. Huwag nyo pala itong tatakpan para hindi siya magtubig. Hayaan nyo lang na lumapot ng lumapot yung sauce. At dito, pwede na natin ilagay yung mga hipon. Huwag nyo pala itong hahaluin. Ilubog nyo lang yung mga hipon para maluto siya both side. At maglalagay din pala tayo dito ng prinitong saging na saba para manamis-namis siya. Nako, sarsa pa nga lang nito, ulam na. Tapos sinamahan pa natin yan ng saging na saba na manamis-namis. At tingnan nyo naman yung gata nagmamantika. Kapag naluto na yung hipon, okay na yon, pwede nyo nang patayin. At kung gusto nyo dito yung medyo maanghang siya, maglagay lang kayo ng siling labuyo. Ayan siya. Lagyan natin na maraming salsa para masarap. Smeo. Ayan.